Sige po, yung pinakamalakas natin na palakpak para sa Panginoon. Praise God. Sino ba rito ang hindi nag-worry o hindi naka-experience ng pagkabalisa o pag-alala, ilubhang pag-alala? Mateo 6, versikulo 24 hanggang 34, ito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Walang aliping makapaglilingkod o makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. 25. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Jesus was referring to the wilderness. Verse 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, nabuhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Kanina kinakanta natin yung higit pa sa ating pangangailangan. Sapat-sapat ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. 2 times na narinig natin yon, these verses, huwag mag-alala, do not worry. 32 verse, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Last verse, 34. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kapag binulay-bulay natin itong Matthew chapter 6, it was a sermon on the Mount of Jesus Christ. Nagturo siya sa Mount Olivo ng panahon na ito At ang kanyang mga first listeners, siyempre yung kanyang mga disciples. And even the people, yung mga Hudyo na sumusunod sa kanya, nakarinig ng mga bagong katuruan. Kasi sila hirap na hirap sila sa pagsunod sa batas. Now, itong si Panginoon, nagbigay siya ng katuruan na something that is different sa kanilang mga pandinig. 3 times po binanggit ng Panginoong Jesucristo rito, do not be afraid. And we know that the fact we are familiar, kapag sa Bible nababasa natin, do not be afraid, do not fear. Yan yung mga words na galing sa Panginoon. At makikita natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ng do not worry? And first of all, mga kapatid, ang nagsalita rito si Panginoong Hesukristo mismo at siya ang nagturo talaga na do not fear, hindi lang tao. So kailangan natin ma-mention, sa King James Version, ang tinranslate nila sa do not fear o do not worry, take no thought. Take note kasi nandito lahat sa pag-iisip natin. Now, may dalawang bagay sa pag-iisip natin na pwedeng maghari. Yung take note, para siyang anxiety or mahulog ka ron sa worry. Di ba tayo naman nakakaranas tayo ng worry? Kaya tanong ko kanina, sino ba rito ang walang worry sa buhay? Ngayon, kung wala kang worry sa buhay, perfect ka, kapatid. Salamat sa Panginoon. Pero lahat tayo nakakaranas tayo ng mga yan. Kaya pag may worry ka, di ba, tayo, pagka walang worry ang tao, hindi ka nakikipagbaka sakali. Or yung mga circumstances sa buhay natin, hindi natin inaalala. But because we have the fact that Jesus Christ, our future, siya yung future natin Jesus Christ holds the future. Siya yung may hawak ng future natin. Yung future natin, wala tayong kasiguruhan dyan. Kung minsan nga, hindi ka umaabot sa future mo Gumagraduate ka na
Pero kapag ka ikaw ay naglagak ng pagtitiwala sa Panginoon, maganda ang magiging kinabukasan natin. Our God is the greatest thinker. Siya yung Diyos na magaling mag-isip, magaling magplano sa mga buhay natin. At napakaganda ng plano ng Panginoong Jesus sa atin. Before the foundation of the world, ang kanyang mission talaga, to save people. Isalba tayong lahat doon sa kapahamakan. That's why, ang sabi niya, don't worry, do not worry. Yung do not worry naman, it doesn't mean naman don't care, wag ka na mag-alala sa future mo, wag ka na magtrabaho. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang gusto niyang ipakita sa atin, Jesus Christ was full of compassion for every hurting people. Lalo na kapag tayo nababalisa, di ba? Lalo tayo pag nasasaktan tayo. Yan yung mga concern ng Panginoon sa atin. Ang gusto niya, pangalagaan tayo, ingatan tayong lahat. But what is the worry? Pag tingnan natin yung picture, ako pag dinescribe ko yung worry sa atin, alam niyo yung parang napunit na papel. Stir up. Napunit na papel. When you take a look the picture, pag tingnan natin ang taong warrior po ang dami po niyang mga iniisip na mga negative particles na pwedeng ma-absorb ng utak natin, kaya bumabagsak ka sa anxiety. Kung minsan, di ba, punong-puno ka ng paano, if, paano kung ganito, paano kung ganon, hindi mo pa nga nararanasan, ang sinasabi mo kagad, negative, di ba? So anong papasok sa isip mo ngayon, di ba negative? On the other hand, pagka positibo ang tao, positive din ang papasok sa kanya. Now dito sa passage, ang gustong-gusto ni Panginoong Kristo, ma-overcome natin yung worry. And that was Jesus want us, how to win. The title of the message, how to win over worry. Let us all pray. Father, we thank you. We bless your name for this congregation. We want the Holy Spirit be moved us. Yung breakthrough, Lord, na pwede mong gawin sa puso at isipan namin sa oras na ito. Ma-break yung mga worries, yung mga anxiety, yung mga depression, mga bagay na hindi po makalulugod para kami ay makalapit sa inyo sa oras na ito. Hayaan niyo po na ang mensahe ay magdulot sa amin ng ibayong kaalaman, ibayong kalakasang espiritual, at nang sa ganoon, Lord, mapuno kami ng kalakasan buhat sa inyo. Lord Jesus, kayo po ang maitanghal, kayo ang magiging bida lagi sa congregation na ito. At ang pangalang Jesus lamang po ang itataas namin. Ang mensahero po, gabitin niyo lamang po, tungtungan ng inyong salita so that we will be able to listen what the message na pwede naming ma-absorb sa umagang ito. We thank you. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpak nga muli sa Panginoon. Now, tingnan natin what to do in order not to worry. Ano yung bagay na pwede natin gawin para hindi tayo mag-worry? Yung worry, nandiyan naman talaga. Hindi naman totally mawawala yan. So, ano yung mga bagay na pwede natin gawin para hindi tayo mahulog sa pagkabalisa? Number 1 point, we need to keep the right perspective. Sa Matthew 24:34, pag tinignan natin ito, sabi rito, walang alipin na pwede maglingkod sa dalawa. No? Sa Panginoon, at sinasabi roon yung kayamanan. And of course, kung tayo ay papipiliin ng pagkakataon ng Panginoon, di ba? We don't have to choose. Priority kagad dapat, automatic, ang pipiliin natin, si Lord. Walang choices dapat dito. Kaya ang sinasabi ni Jesus, binigyan ng option ang mga Hudyo ng panahon niya, kahit yung kanyang mga disciples. But of course, alam naman natin si Panginoong Kristo, masyadong malalim, mahiwaga yung kanyang mga salita. Pero kung tayo ngayon, tatanungin tayo, kailangan pa ba nating mamili talaga? Ang Diyos o ang kayamanan? Why? We have to choose always top priority ang ating Panginoong Kristo. Yung kayamanan, to be follow lang yan mga kapatid. Kaya ang sinasabi niya rito, do not worry. Sa verse 25, ang sabi niya, ano yung mga hinalimbawa niya sa verse 25? Sabi niya, huwag kayong mabalisa, do not worry about what you eat. Ano ba yung pagkain? Di ba yung pagkain natin, kailangan ng ating katawan? Right? Inumin, kailangan ng ating katawan. Pero inahilin tulad o inihambing ng Panginoong Kristo, ano ba ang mahalaga sa dalawa na yan? Yung buhay mo, katawan mo, o yung pagkain, o yung inumin na pwedeng ma-absorb ng katawan natin. Siyempre, buhay ang pipiliin natin. Paano kang kakain o iinom kung hindi ka naman, wala ka naman buhay? So we don't have to choose. Ina-example ng Panginoon, kung yung pagkain, yung tubig, ano bang mas mahalaga? Siyempre, yung ating buhay. Pangalawa, ang inalimbawa niya, damit. Damit versus katawan. Right? Ano mahalaga? Damit o katawan? Ang sabi niya rito, di ba? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain
at ang katawan kaysa damit. And Jesus was a and pag tinignan natin, napakadali naman eh. Ang sinasabi ng Panginoon dito sa point number 1, dapat meron tayong tamang pananaw. The right perspective na tinatawag sa English. What is the point? Pagka tama ang pananaw natin sa buhay natin, alam natin kung sino yung priority sa buhay natin, then tama talaga yung perspektibo ng buhay mo. Magiging tama po yung direction ng buhay natin. Manangan ka sa sarili mong karunungan. Manangan ka sa sarili mong kakayanan. That you are qualified dyan sa posisyon ng trabaho mo ngayon. Kaya mo nakamit lahat yung kayamanan mo, suddenly makikita mo pwedeng bumagsak sa isang iglap lang. Pero ang Panginoon natin, ang sabi niya, ano bang mahalaga? Yung damit, yung pagkain, o yung iinumin natin? The same thing, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kapupuatan mo isa, tatangkilikin mo ang isa. So whenever we choose, if we have a right perspective sa ating mga pag-iisip, sa thoughts and our hearts, ang pipiliin natin ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin si Jesus. Number 2, we need to see how much God values our life. So verse 26, pag tinignan natin verse 26, sabi niya, masdan ninyo mga ibon. Kanina, ginamit niya example, kain, tsaka yung inumin, at tsaka yung damit na dinaramitan ng katawan. Pangatlo, ang ginamit niya, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man, o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Totoo nga naman, no? Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Kita nyo, siyempre yung ibon na tinutukoy ng Panginoon dito, pag binili mo sa mga templo, sa templo ng mga Hudyo ng araw, parang isang kusing 5 piraso. Walang value. Yung gabi, ginagawa nating umaga. Yung umaga, ginagawa pa rin nating umaga. Trabaho ng trabaho. Pero dito ay example ng Panginoon, di ba? Ibon. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nag-iipon ng kanilang makakain, hindi sila pinag-aalala ng Diyos Ama. Tayo pa kaya, ang sabi niya, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? No, kapag tinignan natin, oo nga no, kailangan makita lang talaga ng tao kung gaano tayo binavalue ng Panginoon. Jesus loved us so much, mga kapatid. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Alam niyo ba, yung twinkle of an eye ng Lord, hindi nawawaglit sa atin. Baka akala ninyo natutulog ang Diyos. Sa anumang ginagawa mo o hindi ka gumagawa, natutulog ka, nagtatrabaho ka, ang Diyos nakikita ang lahat ng ginagawa natin. And that is what we are valuable in the eyes of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Gaano tayo kahalaga sa paningin ng Diyos? Kaya kung minsan baligtarin natin tanong gaano ba natin pinahalagaan ang Diyos sa buhay natin? Baligtarin natin ang tanong. Siguro, babagsak tayo dyan. When it comes to count to 10, baka pwede sabihin natin, Pastor, ako 4 lang ako. Ako 3 lang ako, Pastor. Gaano ba natin pinapahalagaan? Colossians chapter 1, verse 13, anong sinasabi rito? Colossians 1:13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son of God. Pag in-illustrate ko ito, ang ganda Nung tayo, wala pa tayong tamang relasyon kay Panginoong Jesucristo, nandito tayo sa kalagayan natin that we are filing, nakapila tayo sa dominion of darkness. Doon talaga yung destination natin. Darkness talaga ang pupuntahan natin. But praise God, ang sinasabi ni Paul sa mga taga-Colossians, ang sabi niya, na-rescue kayo ni Jesus Christ from that dominion of darkness. Nandito kayo, pero nung na-rescue tayo, in believing Jesus Christ, napunta tayo ngayon dito into the light. Di ba ang ganda? We were brought us into the kingdom of the Son He loves. Ano ba yung kingdom? Kingdom of God is love, Jesusness, goodness, and kindness. A very simple way na pinadama sa atin ng Diyos. So ganoon tayo kahalaga, ganoon tayo ka-value sa paningin ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kanyang anak, ni-rescue tayo, niligtas tayo dun sa dominion of darkness. And that darkness, alam natin, dito sa mundo talaga gumagalaw, kumikilos yan. Di ba dapat pahalagaan natin? Ang sabi dun sa point number 2, we need to see how much God values our life.
Tapos ikaw, binabaliwala mo yung buhay mo, inaaksaya mo lang sa mga walang kapararakan. Kingdom of God is love. Nandiyan lagi yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga siya namatay dito sa krus ng Kalbaryo because of His unconditional love na hindi natin mapapantayan kahit kailan. Pero salamat sa Panginoon. Laging sinasabi ng Biblia, whoever believes in the light will never work in darkness. Palakpakan niyo nga si Panginoong Jesus. Di ba napakaganda? Alin? Kung tayo lang, sabihin natin, babaguhin ko yung buhay ko. Wala rin naman na bago eh. Siguro 1 month, 2 months, pinakamatagal, 1 year. After 1 year, balik ka na naman sa darkness, sa buhay mo. Pero salamat, we were all rescued from that dominion of darkness into the light, the Son of God, which is Jesus Christ, na makikita natin, there is love, kindness, and goodness. Di ba, pagka sinusuri naman tayo ng mga kapitbahay natin, yung mga tao sa labas, di ba? Anong tinitingnan sa atin? Di ba lahat ng kamalian natin? Right? Hindi nila tinitingnan yung mga tamang ginagawa natin. They are counting. Ano yung maling ginawa mo, kapatid? At kapag binilangan ka ng kapitbahay mo, ayan ang sinasabi ko. Alive pa sila, born again daw sila. Lahat po ng kamalian yan ang pinupunto sa atin ng mundo. Because they were in the darkness of this world. But praise God, Jesus Christ, sinalba tayong lahat dyan. Point number 3. We need to recognize that worry is a waste. Verse 27, sabi dito, kailangan daw i-recognize natin, kapag nagwo-worry tayo, basura lang yan. Bugawin mo yan, kapatid. Bugawin natin yan. Pag dinadapuan tayo ng sobrang pagkabalisa, pag-alala sa buhay, bugawin natin. Pwede siyang dumapo, pero huwag niyong pababayaan na ang ibon ay nangingitlog na sa inyong thoughts, sa inyong isipan. Bugawin din. Wala siyang karapatan. Ang sabi niya, 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo. Verse 27, sorry. Verse 27. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang, hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo rito, yung mga bulaklak nga tumutubo eh. At pagka tumubo sila ng bulaklak sila, nagagamit pa sila sa mga damit ng tao. At pwede naman talaga. Bakit mo ikabalisa ngayon isusuot mong damit? Sabi ng Panginoon. Yung isusuot mo, mismong siya ay namumulaklak, tumutubo, hindi siya nagtatrabaho. Sino nagpatubo ng lahat niyon? Di ang Diyos Ama sa langit. Yan yung pinupunto ni Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo ng panahon niya. Kasi people are so worried about their lives. Marami silang worry sa buhay nila. At sa panahon natin naman talaga, ang dami yan eh. Totoong-totoo yan eh. So point number 4. Another thing, point number 4. Sabi ko na point number 3 natin, worry is a waste. Basura yan. That itinuturing natin, nire-recognize natin, mag-worry ako ngayon. Tapon sa basura to. It is a waste. Palit ng pag-iisip. Number 4, we need to trust in God's care for us. 28 to 30. Isa sa tinuring niya rito, yung parang, yung bulaklak. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Siguro pa, tinuturo ng Panginoon yung parang, yung maraming bulaklak, ang ganda sa paningin. Talagang bulaklak talaga sa paningin. At ginamit niya rito si Haring Solomon. Si Haring Solomon ay isa sa mga richest king ever na itinalaga ng Diyos nung panahon niya. Kita yung sabi ng matatalinong tao. Ang sabi ng wise man, a lost person looks at nature and can't see God. Yung matalinong tao raw, kahit tingnan niya ang paligid, ang mundo na napakaganda ng creation ng Lord, hindi niya makita yung nag-create. While on the other hand, yung saved person, yung niligtas ni Kristo Jesus, nanampalataya kay Kristo Jesus, pagka tinignan niya ang nature, hindi niya lang makita yung nature ng ganda. Okay? Ang nakikita ng saved person, ang Diyos na naglikha ng lahat ng nakikita ng kanyang mata. And all of us, we were created according to the image of our God. Tayo isa sa doon. Pag tinignan mo yung kapwa mo, di ba? Pag tinignan mo yung katabi mo, di ba? Created by God yan. Napakaganda ng katabi mo. Sige nga, tingnan mo yung katabi mo. You were created by God. You were created by God. Noong araw, 2004, nung nag-abroad ako, sabi ko, pag nag-abroad ako, lutas ang problema ko talaga. No?
Kasi pag abroad ng araw, ang isipan natin, di ba? Ayahay na ang buhay nyo. Mapapatapos mo yung mga anak mo, gaganda ang bahay mo, magkakakotse ka, magkakaroon ka. Puro karangyaan ang iniisip. Alam nyo, na dumating ako doon, mas naging warrior po ako. 2004. Uwi ka agad ako ng Pilipinas kasi homesick ako eh. Uwi ka agad ako, 8 months pa lang. Umuwi na ako. Nakikipag-away, nakikipag-bargain ako doon sa supervisor ko. Gusto ko itaob yung mesa. Pauwi nyo ako, homesick ako. Okay, tanggalin nyo na ako rito. Siga, ano? Sigang-siga. Gusto ko itaob yung mesa. Kung ayaw lang pauwiin, gagawa ako ng problema para pauwi na lang ako ng quiet. Pero hindi po yun ang nangyari. Napauwi naman ako, niloob ng Lord. But pagbalik ko, 2005, doon po ako nag-umpisa na makakilala sa Panginoon. May mga Pilipino doon na kasi accommodation eh, puro lalaki lang, isa accommodation. May mga nagba-Bible study, pumupunta sila sa mga room, no? Yung kwarto room, may mga butas na maliit. Yung titingnan mo muna kung sino nasa labas pagka nag-doorbell sila, makikita mo kung sino nasa labas. Now, pag sinilip namin gano'n, pag sinabi sa akin, Master, may dalang mga manok. Sino yun? Mga nagba-Bible study. Alam niyo, manok sa quiet, ang lalaki. Ang sarap, yung grilled chicken, ang sarap nun. Papasukin natin, sige, para malibre tayo sa pagkain. Tingnan nyo ha, para malibre kami sa hapunan namin, papapasukin namin yung kahit na magsalita sila na magsalita about the Word of God, basta kami, libre kami sa pagkain. Yun yung pananaw ko eh. First day, lasing pa ako. Sabi ko, tamang-tama, pag may natira dyan, pulutan pa natin yan. Manok eh. The second week, bisita uli sila. Tingin, Master, nandyan na naman sila. Ilan ang dalang manok? 7. Papasukin nyo. Manok na naman. Ibig sabihin, nalilibre yung hapunan ko kasi tipid ako ng tipid. Patadala ko sa asawa ko yung sweldo ko buo kailangan eh. Para yung mga anak ko talaga, makaraos sila sa pag-aaral. Kita niyo, yan ang OFW. Akala niyo madali ang OFW. Lahat ng paraan po, ginagawa talaga ng OFW. Kaya kung may mga OFW tayong pamilya rito, pahalagahan po ninyo yung pinapadala nilang pera. Palakpakan nga tayo mga OFW. Months after, I was looking always at the manok. One time, walang dalang manok. Huwag niyong papasukin, walang dalang manok. Walang dalang manok eh. Sir, pinapasok pa rin ang mga kasama ko, pero nag-share pa rin sila ng Word of God. Upo ako. Hinahanap ko yung manok na dala. Wala yung manok. Wala, Master. Ano mangyayari dito? Sabi ko, walang dalang manok, hindi tayo malilibre pagkain. Pero Word of God. The next month uli, walang dalang manok. Upo uli ako doon sa harapan. Nakikinig ako ng Bible study. Months, year. Hindi ko na hinahanap si manok. Why? Because Jesus Himself nagpakilala sa akin. Nakita niyo yung turn ng buhay natin, di ba? Manok, ano ba may manok? Di ba? Pero si Jesus, kaya niyang gamitin ang lahat ng bagay. And that was the time nakakilala ako sa Panginoon. Yun o, nangyari din po sa akin yung pagka ako nagba-Bible study, ang dami kong dalang manok. At yung dadalang ko ng manok, natutuwa sila. Ngayon, lahat na nakakakita sa manok, nakita si Jesus, nakakilala kay Panginoong Kristo. 1 Peter 5:7. Anong sinasabi ng versikulo na ito? Napakaganda. Very simple. 1 Peter 5:7. Anong sinasabi? Cast all your anxiety, cast all your cares sa ibang salin on Him. Kanino? Kay Jesus. Because He cares for you. Totoo yan. Sa panahon na wala ka na makapitan, wala ka makita, parang walang liwanag, pagka ikinast mo naman talaga, inilatag mo. Lagi kong ina-example yan, yung latag, yung parang damit mo, huhubarin mo, ilalatag mo sa sahig. Ibibigay mo dito sa Panginoong Jesucristo. Yung surrendering talaga ng buhay mo. Yun yung maganda. Cast all your anxiety, your burdens. Because kung merong nagmamalasakit sa atin dito, hindi yung pastor lang. Si Jesus po. Kayo mga nakaupo dyan, alam ni Jesus kung ano yung pangangailangan ninyo. Di ba kung minsan yung pangangailangan natin, pag binigay, tinugon ng Panginoon sa Kristo, higit pa ron sa hinihingi mo, yung makakamtan mo. Just like the Solomon, nung humiling siya, karunungan lang, ano yung binigay? Kayamanan, paghahari, health, lahat, nakamit niya. And you know what? Ang pinaka-exciting sa Panginoon, yung relationship natin, yung hindi mo hinilingin, kapatid, hindi mo hiningi sa Panginoon, yun ang ibibigay sa iyo. Kaya yung kinanta natin kanina, higit pa sa pangangailangan natin, higit pa ron ang ibibigay ng Panginoon. Kung nalulungkot ka, humingi ka ng kasiyahan.
Kung nababagabag ang puso mo, humingi ka ng comfort. And we know that the fact, ang laging invitation ni Jesus Christ sa atin, come to me, all of you who are heavily laden. Kasi lahat naman tayong tao, puno tayo ng bigat eh. Nakakita na kayo ng pumapanik ng overpass. Lalo na yung mga OFW, pag galing dito sa Pilipinas, di ba, minsan maraming padala, no? Maraming padala. Bukod sa hand carry mo na 7 kilos lang, and then yung dalawang maleta mo na nagkakatimbang lang ng 40 kilos, minsan pagbalik doon, ang dami, 120. So over baggage ka, ang bigat. Tapos papanik ka ng overpass, tatawid ka rin sa kabila. Makakayang bandalin lahat yon, di ba? Hindi. Ang pwede mo lang gawin, baba mo yung isa, bitbitin mo isa, panik ka ulit hanggang sa kabila. Babalikan mo yon. So ano mangyari sa atin? Pagod. Napapagod ang tao. Kaya ang Panginoong Kristo, ang invitation niya, come to me, I will give you rest. And ang gustong rest ng Panginoon sa atin, unang-una, yung worry po natin. Cast all our cares upon Him because He cares a lot for us. Number 5. Point number 5. Yes. Put first things first. Yung sinasabi ko kanina, minsan sinasabay-sabay natin sa buhay natin, hindi naman natin talaga kaya. Ang sabi rito ng Panginoon, unahin mo yung kung anong pwedeng unahin. Huwag mong pagsabayin lahat. Sa 30 to 31. 31 to 33. Kahit huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Binigay niya example, di ba? Kung yung mga ibon, mahalaga eh. Tayo pa kaya. Hindi tayo kakapusin. Kahit kailan, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nakapokus sa Kanya, meron tayong right perspective at ina-encourage natin, nare-recognize natin that worry is a waste, basura yan, that God is taking care of us. Alam niyo, mga asawa natin, kahit mahal na mahal tayo yan, hindi hanggang dito lang naman yan eh. Pero ang Panginoong Jesus, hindi tayo iiwanan. Mamahalin at mamahalin tayo ng Panginoong Hesukristo. Verse 32. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Tatlo binanggit niya, pagkain, inumin, daratmin, yung damit natin. So yun yung mga basic na sinasabi ng Panginoong Kristo. Bakit tayo mag-aalala nga naman? Kung yung mga hentil, sila lang yun, yung mga walang pananampalataya, ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Now that we know that Jesus is our God the provider, dapat din na tayo nagwo-worry. Not just only, huwag ka na mag-worry, ha? Yung worry nandyan lagi. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag ka mag-worry sa mga circumstansya, sa mga pangarap mo, sa mga plano mo. Meron yan eh. Pero ang sinasabi lang niya, pagka nakafocus ka sa akin, anak, malalaman mo kung ano ang top priority ng buhay mo. Sa 33, masyadong gasgas yung verse na ito sa 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Masyadong gasgas yung verse na ito. Pero pag tinignan natin, ayun pala ibig sabihin nun, nakita niyo yung priority ng Panginoon. Kapag tina-priority natin si Jesus, maliban sa lahat ng bagay, yung the rest will be in order. Aayusin po ng Panginoong Hesukristo. Walang bagay na hindi kayang ayusin ng Panginoon sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko. Lahat ng bagay kaya niyang ayusin because He is God of order. Palakpakan natin si Panginoon. How can we win over worry? Sabi rito, putting first thing first. Lahat ng bagay, dapat merong kaayusan. May priority ka. Pag priority mo si Panginoong Jesus, sabi niya, all things shall be added unto you. Idadagdag lang niya. Alam niya talaga kung anong kulang sa atin eh. Kaya kung minsan hindi natin ma-apply ito sa mga personal na buhay natin. Kasi, yun nga, ang daming bagay na sinasabay-sabay natin. Napakalinaw naman sinasabi ng verse. Seek first the kingdom of God. Pag sumakita ninyong hanapin ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katwiran, alam mo, lahat ng kailangan mo, kapatid, idadagdag lang niya sa iyo. The last point natin. Verse 34. And take on trouble one day at a time. Ayan, nako. Familiar ba tayo rito? Ayun sinasabi ko. Ngayong araw na to, may worry ka, kapatid. Right? Taas ka ba may worry? May worry ka, kapatid, right? Tama? Nung umulan na malakas, nag-worry din ako eh. Sabi ng hipag ko, worry ka, pastor. Ay, kumukulog na naman.
Worry tayo kasi baha, baka tumutuloy yung bahay mo. Di ba? Nag-worry ka, wala ka sa bahay, walang tao. Hindi ka makadaan ngayon dyan sa baha. Worry yun. Nag-worry talaga ako. O, na-experience ko yun. And sabi rito, take on trouble one day at a time. Worry ka ngayon, di ba? May worry ka pa kahapon. Tama? Baon-baon mo yung kahapon, worry, nadagdag ngayon. Tapos worry mo pa yung susunod na araw, yung bukas, worry mo. Di 3 na. Di ba napakaganda? One day at a time. May worry ka ngayon, sapat yan, trouble na yan sa buhay mo, kapatid. Sabi sa 34 verse, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na subukin tayo sa ating makakaya. So, ibig sabihin doon, kapag may trials tayo, may problema tayo sa buhay, sinala na pala ng Panginoon yun eh. Ba't ka ngayon mag-worry? Right? Kung sinala ng Panginoon si Kristo yung trials mo, kapatid, sa buhay mo, ibig sabihin, kayang-kaya mo yung malagpasan. Paano ko malalagpasan? Pastor, ang sabi doon sa verse na yun, di ba? Ang Panginoon ang gagawa ng daan para malagpasan mo yun. Lalagpasan mo lang, hindi mo siya pwedeng talikuran, hindi mo siya pwedeng takbuhan. You have to face. Lahat tayo mga kapatid, may mga circumstansya tayo sa buhay na dinadanas. So minsan gusto natin takasan, hindi mo matakasan. Ang sabi doon He will make out a way out. Sabi doon ng verse na yon. Kaya pagka may trials tayo, sasabihin nyo lagi, Lord, alam ko, kakayanin ko ito. Because you give me the strength to overcome or win over worry. Anong conclusion natin? Don't worry about tomorrow because it's more than you can handle. Tama, hindi natin ma-handle talaga kapag dinagdagan natin ng worry. And don't worry about tomorrow because if Jesus is your Lord and Savior, your future is safe. Because Jesus holds our future. Tayo, hindi natin kayang hawakan ang future natin. You can cast all your cares and burdens on Jesus, knowing that your future is safely held in the hands of God. Sa John chapter 10, i-describe doon, ang may hawak sa atin, si Panginoong Jesus. Okay? Pangalawa, ang may hawak ng kamay sa atin, the right hand of God the Father. Dalawa po ang nakahawak sa atin. Kaya paano tayo makakawala sa Diyos? Maliban na lang na ikaw ay tumakas, lumayo. Kaya lagi ko sinasabi, totoo no, kapag tayo'y tumakas, lumayo sa presensya ng Diyos, anong maasahan natin? Mawawala po ang protection ng Diyos sa atin. Ayun na, magsisimula na, magkakawindang-windang ang buhay mo. Bakit kailangan pa natin danasin yun? Now that we are in the hands, our future in the hands of Jesus Christ, wala na tayong dapat alalahanin pa. Nandoon na tayo sa kamay ni Jesus Christ. And yes, we will be worried at times. Totoo naman, nag-worry din tayo. But we don't have to stay worried at all. Let Jesus Christ help you in over worry one day at a time. So pag walang worry, na-overcome natin ang worry, ano mangyari sa buhay natin? We will be at peace. We will be enjoy life. Enjoy life. Stop worrying. Only believe in the goodness of the Most High God. Tayo pong lahat ay yumuko sa presensya ng Panginoon. Father, we thank you again and again. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na huwag kaming mabalisa sa anumang bagay. Bagkus, Panginoon, ay dalhin namin sa iyong paanan isang panalangin na merong pasasalamat lagi. Ano man po ang mga dinaranas namin o dinanas namin at dadanasin pa. Panginoon, maraming salamat dahil alam namin sasamahan niyo kami sa buong buhay namin. Salamat po, Banal na Espiritu, na patuloy na kayo po ang magpaalala sa amin. To remind us always, Lord, every time that we are worrying, merong Jesus Christ na handang tumugon sa aming mga kabigatan, pag-aadi ng aming kabigatan. At salamat po, dahil kayo ang Diyos na kahit kailan, hindi nagkulang. At kahit kailan, hindi kami pagkukulangin. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan mo lang, Panginoong Jesus. Amen.